Ang Japan ngayon ay kilala talaga sa kanilang galing sa boxing, lalo na dito sa mababang division, kung saan sila ang naging sukatan ngayon sa mga Pinoy boxers na may turing natin na magaling pag nanalo ito kontra sa mga Hapon. Pero may pagkakataon na ang ating boxer ay pinapunta sa Japan upang gawing pampataba sa kartada ng kanilang prospect na Hapon. Ngunit na iba ang istorya nitong ating bida ngayon mga tol. Siya ang tubong Daguhoy Bohol, ang kasparing partner ni Manny Pacquiao na si Arnel Tinampay, na madalas itong kunin ni Pacman sa paghanda sa kanyang mga laban. Matapos nakakuha ng dalawang magkasunod na panalo sa Australia at Singapore, itong si Tinampay, naimbitahan ito sa Japan upang ipalapa sa kanilang undefeated na future world champion. Ito ay ang kanilang mala NBA sa tangkad, ang 6-footer na si Shuma Fukumoto na inalagaan nila Floyd Mayweather Jr. upang maging world champion. Hindi ito madaling kalaban si Fukumoto mga tol, maliban sa sobrang tangkad nito. May 12 na itong panalo at 10 dito ay kanyang tinapos sa knockouts. Kaya sa laban na ito ay inaabangan lang ng mga Hapon kung paano pabagsakin ni Fukumoto ang dihadong Pinoy sa laban. Ngunit hindi nila alam na naging kasparing partner ito ni Manny Pacquiao at hinog na ito sa mga suntok ni Pacman. Halika mga tol, ating balikan kung paano pinasuko ni Tinampay itong higanting Hapon sa harap ng kababayan nito sa Japan. Sa unang round pa lang mga tol, makita mo na agad na sobrang laki at tangkad nitong Hapon na si Fukumoto, na para bang lalapain lang nito ang Pinoy na si Tinampay. Ginamit agad ng Hapon ang kanyang lamang sa tangkad kung saan nagpakawala ito ng mga jabs at straight upang kontrolin ang distansya sa laban. Pinatamaan man itong Pinoy, ngunit talagang kaya nito ang mga suntok ng Hapon dahil nasanay na ito sa mga suntok ni Pacquiao sa kanilang sparring. Dahil hirap si Tinampay makapasok dahil sa tangkad ng Hapon, pinuntirya ni Tinampay ang bodega nito sa bawat pagbitaw ni Fukumoto. Mula sa mga suntok ni Tinampay na tumama sa bodega ng Hapon, bumaba ng depensa nito, kaya naging bukas na ang mukha nito upang maging target ni Kabayan. Sa ikalawang round mga tol, umatake na itong Hapon upang pabagsakin na si Tinampay, ngunit hindi niya alam na sanay na ito si Kabayan sa mga suntok ni Pacman. Mula sa solidong suntok ni Tinampay na tumama sa bodega ng Hapon, tinigil ito ng referee at nagbigay ng warning sa Pinoy, kung saan ito din yung referee na umawat kay Casimero nang binugbog nito si Akaho. Dito sa huling minuto ng round 2 mga tol, sinabayan ni Tinampay ang mga atake nitong Hapon, kung saan tumatama ang kanilang mga malalakas na suntok. Sa pagpasok ng ikatlong round mga tol, medyo lamang nasa puntos si Tinampay, ngunit kailangan nitong patumbahin ang Hapon upang masigurado ang panalo.
Sa bandang ito mga tol, kabado ng mga Japanese fans dahil ang kanilang inaabangan na babagsak na Pinoy ay sinabayan ang kanilang champion. Mula sa mga naipatamang suntok ni Kabayan sa bodega ng bata ni Mayweather, unti-unting bumagal ang kanilang future world champion. Todo suporta pa rin ang mga fans ni Fukumoto pag tumama ang kanilang pambato. Ngunit hindi natinag dito si Tinampay mga tol, na patuloy na inatake ang dambuhalang Hapon. Talagang matibay din itong Hapon mga tol na train ng mga Mayweather na suportado ng kanyang mga kababayan. Mula sa mga solidong pinakawalan ni Tinampay mga tol, bagsak si Fukumoto, nakatayo man ito ngunit bistadong nasaktan. Mula dito, binanata na siya ni Tinampay kaya inawat na lang ng referee ang laban upang hindi na mapahamak palalo ang kanilang pambato. Panalo si Tinampay mga tol via technical knockout sa round 3 at talagang nagsisi itong mga Hapon bakit Pinoy pa ang kanilang piniling pampataba. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.